Dalawang guhit ang nakita ni Shai Walterson sa kanyang hawak na pregnancy test. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa maliit na plastik na kagamitan. Narito siya sa loob ng banyo ng kanilang mansyon. Alam niyang malaking gulo ito kapag nalaman ng kanyang pamilya. Isang gabi lang ang lumipas noong nagpunta siya sa isang bar sa Makati. Sobrang dami niyang nainom noon dahil kababalik niya lang noon sa Pilipinas matapos ang ilang taong pag-aaral ng culinary arts sa Switzerland. Doon niya nakatagpo ang isang lalaki. Hindi niya maalala ang mukha nito dahil sa madilim sa lugar at lasing siya. Ngayon ay kailangan niyang harapin ang bunga ng gabing yun. Hindi to maaaring mangyari. Wika ni Shai habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Ano na lang sasabihin ko kay Daddy? Tanong niya sa sarili habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Si Don Windsor Walterson ay kilala sa pagiging maayos na negosyante. Kahit na mabait ito sa kanya, ay alam ni Shai na mahalaga rito ang pangalan ng kanilang pamilya. Hindi niya kayang makita ang disappointment sa mukha ng kanyang ama. Naisip ni Shai na kailangan niyang umalis bago pa mahalata ang kanyang pagbubuntis. Kumuha siya ng isang maliit na maleta at inilagay niya rito ang kanyang mga damit. Iniwan niya ang kanyang smartphone sa ibabaw ng kama. Alam niyang maaari siyang matrack gamit ang kanyang gadget at hindi rin niya dinala ang kanyang mga credit card. Kinuha lang niyang naipon niyang cash mula sa kanyang allowance. Kailangan ko magtago, sabi ni Shai habang isinasara ang kanyang maleta. Dapat ay walang makahanap sa akin. Bulong niya sa kanyang sarili habang dahan-dahang lumalabas ng kanyang silid. Lumabas siya sa backdoor ng mansyon para hindi siya makita ng mga gwardya. Naglakad siya hanggang sa makarating siya sa main road. Sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa isang simpleng restaurant. Doon ay naghihintay ang kanyang mentor na si Chef Marcel. Si Chef Marcel ang nagturo sa kanya ng mga basics sa culinary school at siya ang pinagkakatiwalaan ni Shai sa lahat ng bagay. Pagdating ay agad niyang nakita ang matanda. Nakaupo ito sa isang sulok at umiinom ng kape. Agad na lumapit si Shai at naupo sa harap nito. Bakas sa mukha ni Shai ang kaba. Shai, bakit ka nagmamadali? Mukhang hindi ka mapakali ah. Wika ni Marcel habang nakatingin sa kanyang estudyante. Chef, may malaking problema. Sagot ni Shai habang nakayuko. Tungkol ba ito sa pamilya mo o sa pagluluto? Tanong niya habang inilalapag ang tasa ng kape. Muntis po ako, Chef. Diretsyong sabi ni Shai habang nakatingin sa mata ng matanda. Ano? Paano nangyari yun? Tanong ni Marcel na tila nagulat sa kanyang narinig. Isang gabi lang po yun at hindi ko nakilala ang lalaki. Wika ni Shai habang pinipigilan ang pag-iyak. Kailangan ko pong magtago. Hindi pwedeng malaman ni Daddy. Itatakwil niya ako kapag nalaman niyang buntis ako sa isang estranghero. Sabi niya habang humahawak sa kamay ni Marcel. Pero saan ka naman pupunta? Wala kang dalang sapat na pera. Wika ni Marcel habang nag-iisip ng paraan. Kahit saan po, basta malayo sa amin. Gusto ko pong magtrabaho para mabuhay ang anak ko. Sagot ni Shai na may panginginig ang boses. Nag-isip si Chef Marcel ng malalim. Meron siyang isang ideya. Paalis na rin siya ng bansa sa susunod na linggo para mag-migrate sa New Zealand. Naghahanap ang kanyang amo ng bagong chef na papalit sa kanya. Alam mo, Shai, tamang timing ang pagpunta mo rito. Wika ni Marcel habang inaayos ang kanyang salamin. Bakit po, Chef? May alam ba kayong trabaho? Tanong ni Shai na tila nagkaroon ng pag-asa. Personal chef ako ng pamilyang Estregan. Pero alis na ako papuntang New Zealand sa Martes. Sabi niya habang tinitingnan si Shai. Naghahanap sila ng papalit sa akin. Magaling kang magluto at alam kong pasado ka sa panlasa nila. Wika ni Marcel habang tinatapik ang balikat ni Shai. Pamilyang Estregan? Hindi po ba sila yung kilala din sa business world? Tanong ni Shai habang nag-aalala. Oo, pero hindi sila madalas makisalamuha sa mga Walterson. Sa lagunang mansyon nila kaya malayo ito sa kanyo. Sagot ni Marcel para pakalmahin ang dalaga.
Tatanggapin po ba nila ako kahit wala akong dala mga papers? Tanong ni Shai habang kinakabahan. Ako magpapasok sa'yo. Sasabihin ko na kamag-anak kita pero kailangan mong gumamit ng ibang pangalan. Wika ni Marcel habang nagbibigay ng payo. Sige po, gagamitin kong middle name namin ni Mama. Ako si Shai Cortez mula ngayon. Sabi ni Shai habang tinatanggap ang hamon. Mabuti yan. Maghanap ka na dahil bukas ay dadaling kita sa mansyon. Kailangan mong galingan ng pagluluto mo para magustuhan ka nila. Wika ni Marcel habang tumatayo. Maraming salamat, Chef. Utang ko po sa inyong buhay ko. Sabi ni Shai habang tumatayo rin para umalis. Naghiwalay ang dalawa. Nagpunta si Shai sa isang maliit na transient house para doon magpalipas ng gabi. Hindi siya makatulog dahil iniisip niya ang kanyang magiging buhay sa mansyon ng mga Estregan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Naramdaman niya ang kaba para sa kanyang kinabukasan. Pero alam niyang ito na lang ang tanging paraan para mabuhay siya ng malaya. Anak, gagawin kong lahat para sa'yo. Bulong niya habang nakahiga sa matigas na kama. Mula ngayon, wala nang Shai Walterson. Ako ni si Shai Cortez. Sabi niya sa kanyang sarili bago pumikit ang mga mata. Kinabukasan ay maagang dumating si Chef Marcel para sunduin si Shai. Sumakay sila sa kanyang lumang sasakyan at nagbiyahe sila patungong Laguna. Habang nasa biyahe ay binibigyan ni Marcel ng impormasyon si Shai tungkol sa kanyang magiging amo. Si Geraldine Estrega ang masusunod sa loob ng bahay. Siya ang dapat mong suyuin sa mga pagkain mo. Wika ni Marcel habang nagmamaneho. Paano naman po mga anak niya? Tanong ni Shai habang nakatingin sa labas ng bintana. Si Maro Estregan? Tahimik yun pero may pagka-detailed oriented minsan. Huwag kang gagawa ng kahit na anong pagkakamali sa harapan niya. Sagot ni Marcel habang iniikot ang manibela. Susubukan ko pong maging maingat, Chef. Wika ni Shai habang humihinga ng malalim. Nakarating sila sa isang malaking gate. Mataas ang mga bakod nito at maraming puno sa paligid. Ito ng mansyon ng mga Estregan. Binuksan ng gwardya ang gate at pumasok ang sasakyan. Nakita ni Shai ang malawak na garden at ang malaking bahay na gawa sa bato at kahoy. Narito na tayo. Huwag kang kakabahan. Sabi ni Marcel habang ipinaparada ang sasakyan. Handa na po ako. Wika ni Shai habang kinukuha ang kanyang maleta. Bumaba sila ng sasakyan at naglakad patungo sa kitchen entrance. Dito magsisimula ang bagong buhay ni Shai bilang isang tagapagluto. Hindi niya alam na sa loob ng bahay na ito ay naghihintay ang lalaking magpapabago sa kanyang mundo. Pumasok sina Shai at Chef Marcel sa loob ng malaking kusina ng mga Estregan. Maayos ang paligid at kumpleto ang mga kagamitan sa pagluluto. Nararamdaman ni Shai ang kaba sa kanyang dibdib habang bitbit ang kanyang maleta. Maya-maya pa ay narinig nila ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa tiles. Isang matandang babae na maayos ang pananamit ang pumasok sa kusina. Siya si Geraldine Estregan. Marcel, siya na bang sinasabi mo? Tanong ni Geraldine habang tinitingnan si Shai mula ulo hanggang paa. Opo, Madam Geraldine. Siya si Shai Cortez. Wika ni Marcel habang ipinapakilala ang dalaga. Mukhang bata pa siya. Sigurado ka bang kaya niyang ipapaluto ko? Tanong ng babae habang nakataas ang isang kilay. Opo, madam. Nag-aral pa ako ng pagluluto at handa pa ako matuto sa inyo. Sagot ni Shai habang nakayuko ng kaunti. Ayoko ng maraming salita. Gusto ko ay gawa. Magluto ka ng tanghalian namin ngayon. Sabi ni Geraldine habang itinuturo ang mga sangkap sa lamesa. Huwag ka mag-alala, Shai. Galingan mo lang. Bulong ni Marcel sa dalaga bago ito lumayo. Nagsimulang magluto si Shai. Pinili niyang gumawa ng espesyal na sinigang na baboy. Ginamit niya ang mga teknik na natutunan niya sa culinary school pero ginawa niyang simple ang lasa. Habang naghihiwa siya ng mga gulay ay biglang bumukas ang pinto ng kusina. Isang matangkad at gwapong lalaki ang pumasok. Tumigil si Shai sa paghiwa dahil ang lalaking ito ay si Maru Estregan. Biglang nakaramdam ng kaba si Shai kahit hindi niya alam kung bakit. Sinong babaeng to? Tanong ni Maru habang nakatingin ng matigas kay Shai.
Siya ang bagong chef natin, Sir Maru. Papalit po siya sa akin. Wika ni Marcel habang inaayos ang kanyang apron. Naglakad si Maru palapit kay Shai. Tinitigan niyang mukha ng dalaga. Nagulat si Maru dahil kilala niya ang mukhang ito. Hindi niya akalain ang babaeng kanyang iniisip ay narito sa loob ng kanilang bahay, pero pinanatili niyang seryoso ang kanyang muka. Chef ka? Mukhang hindi ka marunong humawak ng kutsilyo. Sabi ni Maru habang nakatingin sa mga kamay ni Shai. Marunong po ako, sir. Pasensya na po kung nagulat kayo. Sagot ni Shai habang pilit na itinutuloy ang paghihiwa. Siguraduhin mo lang na masarap ang luto mo. Hindi ako kumakain ng pagkain pang karinderya. Wika ni Maru bago siya lumabas ng kusina. Bakit parang galit siya sa akin agad, chef? Tanong ni Shai kay Marcel nang makaalis si Maru. Ganyan ang taga si Maru. Mapili siya sa lahat ng bagay, kaya wag mo nang dibdibin. Sagot ni Marcel habang tinutulungan si Shai. Nang matapos ang pagluluto ay inihain na ang pagkain sa malaking dining table. Nakaupo si Geraldine at Maru sa kabilang dulo. Tumayo si Shai sa tabi ni Marcel habang hinihintay ang hatol ng mga estregan. Kumuha ng sabaw si Geraldine at tinikman ito. Maasim. Marunong ka nga talagang magluto. Wika ni Geraldine habang tumatango. Salamat po, madam. Sagot ni Shai na nakaramdam ng kaunting ginhawa. Kumuha naman si Maru ng karne at isinubo ito. Ngumuya siya ng dahan-dahan habang nakatingin kay Shai. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang kutsara ng malakas. Nagulat si Shai sa tunog na yun. Masyadong malambot ang karne. Hindi ko gusto ang ganitong luto. Sabi ni Maru habang itinutulak ang plato palayo. Sir Maru, yan po ang tamang pagluluto ng karne para masarap kainin. Wika ni Marcel para ipagtanggol si Shai. Sinasagot mo na ba ako, Marcel? Sabi ko ayaw ko ng ganito. Ulitin yung pagluluto niya bukas. Sabi ni Maru habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Maru, huwag ka naman masyadong mahigpit. Ngayon lang siya nagluto rito. Wika ni Geraldine habang nakatingin sa kanyang anak. Kung gusto niyo magtagal dito, dapat ay alam niyang gusto ko. Ayoko ng palpak. Sabi ni Maru bago siya tuluyang umakyat sa taas. Naiwan si Shai na nakatayo sa dining room. Ramdam niyang hiya sa harap ng kanyang mentor. Hindi niya maintindihan kung bakit parang pinupuntirya siya ni Maru, pero sa isip niya ay kailangan niyang magtiis dahil wala siyang ibang matutuluyan at kailangan niya ng trabaho para sa anak na nasa kanyang sinapupunan. Pasensya na po, madam. Gagalingan ko po bukas. Sabi ni Shai habang nililinis ang mesa. Sige na, Shai, magpahinga ka na sa kwarto mo. Marcel, ituro mo sa kanyang kwarto ng mga staff. Wika ni Geraldine habang paalis na rin sa pagkainan. Dinala ni Marcel si Shai sa isang maliit pero malinis na kwarto sa likod ng mansyon. Ibinaba ni Shai ang kanyang maleta at napaupo siya sa gilid ng kama. Huwag mong intindihin si Maru. Baka masama lang ang gising niya. Sabi ni Marcel habang nakatayo sa pinto. Parang may galit po siya sa akin, chef. Ganito po ba talaga siya sa lahat? Tanong ni Shai habang nakatingin sa kanyang mentor. Hindi naman. Pero ngayon ko lang siya nakitang ganyang kainteresado sa pagpuna sa bagong chef. Sagot ni Marcel na tila nagtataka din. Baka po dahil alam niyang bago lang ako. Hayaan niyo po, hindi ako susuko. Wika ni Shai habang pinapalakas ang kanyang loob. Mabuti yan. O siya, sige, magpahinga ka na. Bukas mas maaga ang gising natin dahil aalis na ako sa Martes. Sabi ni Marcel bago isara ang pinto. Naiwan si Shai na mag-isa sa dilim. Hinawakan niyang kanyang tiyan. Nararamdaman niya ang kaba para sa susunod na araw. Sa kabilang kwarto naman ay nakatayo si Maru sa tapat ng bintana. Hawak niyang isang baso ng tubig at inaalala niya ang gabing yon sa hotel. Anong ginagawa mo rito? At bakit nagpapanggap kang isang tagapagluto? Bulong ni Maru sa kanyang sarili habang nakatingin sa labas ng bintana. Pala mo ba hindi kita makikilala? Maglaro tayo kung yan ang gusto mo. Sabi niya habang iniisip ang kanyang susunod na gagawin. Kinabukasan ay maagang nasa kusina si Shai. Naghahanda siya ng almusal. Gumawa siya ng sinangag, itlog at tosino. Maya-maya ay dumating si Maru.
Hindi ito nakatingin sa kanya pero ramdam ni Shai ang presensya nito. Ang kape ko, nasaan? Tanong ni Maru habang nagbabasa ng dyaryo sa lamesa. Sandali lang po sir, ito na po. Sagot ni Shai habang mabilis na inilalapag ang tasa ng kape. Tinikman ni Maru ang kape at agad siyang napangiwi. Masyado matamis. Hindi mo ba alam na ayoko na maraming asukal? Wika ni Maru habang nakatingin kay Shai. Sorry po sir, gagawan ko po kayo ng bago. Sabi ni Shai habang kinukuha ang tasa. Huwag na, sayang ang oras. Sa susunod ay magtanong ka muna bago ka maglagay ng kung ano-ano. Sabi ni Maru habang tumatayo. Opo sir, pasensya na po. Wika ni Shai habang nakayuko. Habang paalis si Maru ay huminto siya sa tabi ni Shai. May ibinulong siya na nagpabilis ng tibok ng puso ng dalaga. Huwag ka masyadong matakot. Hindi naman ako makain ng tao. Sabi ni Maru bago tuluyang lumabas ng kusina. Naiwan si Shai na nakahawak sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit parang pinaglalaruan lang siya nito. Pero determinado siyang tapusin ang araw na ito ng maayos. Alam niyang ito pa lang ang simula ng kanyang pakikipagsapalaran sa mansyon ng Estregan. Maagang nagising si Shai para ihanda ang almusal ng pamilyang Estregan. Maayos ang kanyang pagkilos sa loob ng kusina habang hinihintay ang pag-alis ni Chef Marcel. Naglalagay siya ng mantika sa kawali para magprito ng isda. Nang magsimulang uminit ang kawali ay lumabas ang amoy ng piniritong isda. Biglang nakaramdam si Shai ng kakaiba. Nakaramdam siya ng matinding pagduwal. Binitawan niyang sandok at mabilis na tumakbo patungo sa lababo. Bakit parang sumama ang pakiramdam ko? Wika ni Shai habang nakahawak sa kanyang tiyan. Sinubukan niyang pigilan ang pagsusuka pero hindi niya kaya. Paulit-ulit siyang naduduwal habang nakahawak sa gilid ng lababo. Hindi niya napansin na bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Maru na may hawak na baso. Tumigil ang lalaki nang makita ang kalagayan ng kanyang bagong chef. Ayos ka lang ba, Shai? Bakit ka nagsusuka dyan? Tanong ni Maru habang dahan-dahang lumalapit sa dalaga. Nagulat si Shai at agad na nagpunas ng bibig gamit ang kanyang apron. Pilit siyang tumayo ng maayos at humarap kay Maru. Ayos lang po ako, Sir Maru. Siguro po, hindi lang ako nakakain ng maayos kanina. Sagot ni Shai habang iniiwas ang kanyang tingin. Sigurado ka ba? Namumutla ka at parang hihimatayin ka na. Wika ni Maru habang tinitingnan ng maigi ang mukha ni Shai. Opo, sir. Siguro dahil lang to sa amoy ng mantika at isda. Masyado lang pong matapang ang amoy para sa akin ngayong umaga. Sabi ni Shai habang bumabalik sa tapat ng kalan. Kung may masakit sa'yo, magsabi ka kaagad. Ayokong may nahihimatay sa loob ng kusina ko. Sabi ni Maru sa diretsong paraan. Wala po akong sakit, sir. Salamat po sa pagtatanong. Wika ni Shai habang pilit nang umingiti. Naglakad si Maru patungo sa dispenser ng tubig at kumuha siya ng tubig pero hindi niya inaalis ang kanyang tingin kay Shai. Alam ni Maru ang mga senyales na nakikita niya. Kaya naman naalala niya ang gabing yun at nagsimula siyang magkaroon ng hinala. Ilang linggo na ba nakakaramdam ng ganyan? Tanong ni Maru habang uminom ng tubig. Ngayon lang po, sir. Siguro ay dahil lang po sa puyat. Sagot ni Shai na halatang kinakabahan. Mabuti pang uminom ka ng maraming tubig. At kung hindi mo kayang amoy ng isda, magpaluto ka na lang kay Marcel. Wika ni Maru bago ito lumabas ng kusina. Huminga ng malalim si Shai nang makaalis si Maru. Alam niyang kailangan niyang maging mas maingat. Maya-maya pa'y narinig niyang boses ng isang babae mula sa hallway. Pumasok ang isang babaeng nakadress at may suot na mamahaling alahas. Siya si Heart Hernandez, ang girlfriend ni Maru. So, ikaw pala ang bagong chef na sinasabi nila. Mukha kang hamak na katulong lang. Wika ni Heart habang nakataas ang kilay. Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Shai Cortez. Sagot ni Shai sa simpleng paraan. Wala akong pakialam sa pangalan mo. Siguraduhin mo lang na malinis ang pagkain na ibibigay mo sa akin, ha? Sabi ni Heart habang tinitingnan ang paligid ng kusina. Opo, ma'am. Sinisiguro ko po na laging malinis ang lahat ng ito.
Wika ni Shai habang patuloy sa kanyang ginagawa. Bakit parang namumutla ka? May sakit ka ba? Baka mahawa mo kami sa kung anumang sakit mo, ha? Sabi ni Hart habang lumalayo ng kaunti kay Shai. Wala po akong sakit, ma'am. Medyo napagod lang po siguro. Sagot ni Shai habang nakayuko. Ayoko ng mga rason. Basta, ayusin mong trabaho mo. At huwag kang lalapit-lapit kay Maru. Naiintindihan mo? Wika ni Hart sa isang mataray na tono. Opo, ma'am. Trabaho lang pong pinunta ko rito. Sagot ni Shai nang walang halong emosyon. Lumabas si Hart sa kusina nang may kasamang yabang sa kanyang paglalakad. Naiwan si Shai na lalong nakaramdam ng bigat sa kanyang loob. Hindi niya akalain na ganito kahirap ang kanyang pinasok. Pumasok si Chef Marcel sa kusina at nakita ang itsura ni Shai. Shai, nakita ko si Hart na lumabas. Sinungitan ka ba niya? Tanong ni Marcel habang lumalapit sa kanya. Opo, Chef, pero sanay na po ako sa ganon. Wika ni Shai habang nagpapatuloy sa pagluluto. Hayaan mo na yon. Talagang ganyan na ugali ng babaeng yun dahil akala niya siyang nasusunod na reyna dito sa bahay. Pero si Madam Geraldine pa rin ang masusunod. Sabi ni Marcel habang tinutulungan si Shai sa pag-aayos ng plato. Chef, napansin po ni Sir Maru na nagsuka ko kanina. Natatakot po ako na baka maghinala siya. Bulong ni Shai sa kanyang mentor. Dapat mas maging maingat ka. Sabi ko sa'yo, matalas ang pakiramdam ni Maru. Wika ni Marcel na may pag-aalala sa boses. Ano pong gagawin ko kung tanungin niya ako ulit? Tanong ni Shai habang hawak ang kanyang tiyan. Manindigan ka sa sinabi mo na dahil lang sa puyat o sa amoy ng pagkain. Sa susunod, uminom ka muna ng gamot na pampakalma ng tiyan bago ka pumasok sa kusina kung pupwede ka sa kalagayan mo. Payo ni Marcel. Sige po, Chef. Salamat po sa lahat. Habang nag-uusap ang dalawa ay nakasilip si Maru mula sa pinto ng dining room. Naririnig niyang bulungan ni Shai at Marcel pero hindi niya alam at makuha ang buong detalye. Lalo lamang nadaragdaga ng kanyang kuryosidad tungkol sa tunay na kalagayan ng dalaga. May tinatago ka talaga, Shai. At aalamin ko kung ano yun. Sabi ni Maru sa kanyang isip habang nakatingin sa direksyon ng kusina. Naging abala ang buong maghapon para kay Shai. Maraming ipinaluto si Hart para sa kanyang mga bisita na darating mamayang hapon. Kahit hirap ang katawan ay pinilit ni Shai na tapusin ang lahat. Alam niya kasing kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siya sa trabaho. Kaya mo to, Shai. Para sa anak mo. Bulog niya sa kanyang sarili habang inihahanda ang huling putahe. Pagsapit ng hapon ay dumating ang mga kaibigan ni Hart. Maingay ang paligid at maraming hinihinging utos si Hart kay Shai. Chef! Nasaan ang appetizer? Bakit ang tagal? Sigaw ni Hart mula sa kusina. Ito na po, ma'am. Papunta na po. Sagot ni Shai habang bitbit ang tray ng mga pagkain. Habang naglalakad si Shai patungo sa garden ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Muntik na siyang matumba pero agad siyang nasalo ni Maru na naglalakad din pala patungo sa garden. Sabi ko na nga ba? Hindi ka maayos. Wika ni Maru habang hawak ang braso ni Shai. Pasensya na po, sir. Nahilo lang po ako ng kaunti. Sabi ni Shai habang mabilis na tumatayo ng maayos. Ako na yan. Ako na magdadala dito sa garden. Magpahinga ka muna sa loob. Sabi ni Maru habang kinukuha ang tray mula sa mga kamay ni Shai. Nagulat si Shai sa ginawa ni Maru. Hindi niya inaasahan na tutulungan siya nito sa harap ng maraming tao. Nakita ito ni Hart at agad nagbago ang itsura ng kanyang muka. Maru, bakit mo tinutulungan ang katulong na yan? Tanong ni Hart habang papalapit sa kanila. Muntik na siyang matumba, Hart. Ayaw mo naman sigurong matapon ng pagkain sa mga bisita mo, hindi ba? Sagot ni Maru sa isang seryosong paraan. Hindi na nakapagsalita si Hart pero kitang-kita sa kanyang mga mata ang galit para kay Shai. Sa bahaging to ay alam ni Shai na mas lalong naging delikado ang kanyang sitwasyon sa loob ng mansyon. Malalim na ang gabi sa mansyon ng mga estregan at tahimik ang buong paligid pero hindi pa rin makatulog si Shai. Nararamdaman niya ang gutom dahil hindi niya nakain ng maayos ang pagkain kaninang hapunan. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid at naglakad patungo sa kusina. Hindi niya binuksan ang malalaking ilaw
Ginamit lamang niyang maliit na ilaw sa ibabaw ng lababo para makakita. Kailangan ko lang uminom ng gatas para kumalmang tiyan ko. Wika ni Shai habang binubuksan ang pinto ng refrigerator. Kinuha niyang isang karton ng gatas. Habang isinasara niyang pinto ng refrigerator ay nagulat siya nang makitang isang tao na nakasandal sa lamesa. Si Maru lang pala ito. Nakasuot lamang ito ng puting t-shirt at cotton shorts. Hindi ka pa rin pala natutulog. Akala ko ba napagod ka kanina dahil sa daming inutos ni Hart? Wika ni Maru habang tinitingnan si Shai. Sir Maru, nagulat naman po ako sa inyo. Akala ko po natutulog na kayo. Hindi ako makatulog. Marami akong iniisip. Dahan-dahang tumayo si Maru at lumapit kay Shai. Nararamdaman ni Shai ang kaba dahil sa lapit ni Maru. Ito ang unang pagkakataon na silang dalawa lang ang nasa kusina sa ganitong oras. Iniiwas ni Shai ang kanang tingin at mabilis na kumuha ng baso sa cabinet. Tulungan na kita. Masyadong mataas ang cabinet na yan para sa'yo. Wika ni Maru habang inaabot ang baso para kay Shai. Dahil sa taas ni Maru ay naramdaman ni Shai ang presensya nito sa kanyang likuran. Halos madikit ang balikat ni Maru sa kanya. Inabot ni Maru ang baso at dahan-dahang inilapag ito sa harap ni Shai. Salamat po sir, kaya ko naman na po to. Sabi ni Shai habang mabilis na nagsasali ng gatas sa baso. Bakit ba lagi ka nagmamadali kapag kasama mo ko? May kinakatakutan ka ba? Wala naman po sir, ayoko lang po na makaabala sa inyo. Hindi ka bala sa akin, Shai. Sa totoo lang, gusto kong pagluluto mo. Iba ang klase ng pagkain ng mga niluluto mo kaysa sa dati naming chef. Salamat po ako. Masaya po ako na nagugustuhan yung mga niluluto ko. Pero may napapansin ako sa'yo. Masyado kang maingat sa bawat kilos mo. Para kang laging may tinatago. Sabi ni Maru habang inilalapit ang kanyang mukha kay Shai. Sir, wala po akong tinatago. Siguro po dahil bago lang ako rito kaya naninibago pa. Pagsisinungaling ni Shai habang umiinom ng kanyang gatas. Tumitig si Maru kay Shai ng matagal. May gatas pa ito sa labi. Hindi nakapagsalita si Shai nang biglang itaas ni Maru ang kanyang kamay at ginamit niya ang kanyang hinlalaki para dahan-dahang punasan ang gilid ng labi ni Shai. May gatas ka pa sa labi. Para kang bata akong uminom. Pasensya na po. Salamat po sir. Sagot ni Shai na hindi na malaman ang gagawin dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Shai, tungkol sa nangyari kanina sa garden, huwag mo nang intindi ng mga sinabi ni Hart. Minsan hindi lang talaga niya maintindihan ng mga nangyayari. Naiintindihan ko po sir. Girlfriend niyo po siya kaya rerespetuhin ko po ang gusto niya. Hindi tungkol sa kanya ang usapin natin ngayon. Tungkol to sa'yo. Gusto ko maging komportable ka dito sa mansyon. Sabi ni Maru habang hinahawakan ang kamay ni Shai na nasa mesa. Nagulat si Shai sa ginawa ni Maru at marami siyang gustong sabihin pero parang nawalan siya ng boses. Tiningnan niya ang kamay ni Maru na nakahawak sa kanya. Sir Maru, baka po may makakita sa atin. Hindi po to tama. Bulong ni Shai habang sinusubukang alisin ang kanyang kamay. Durog na ang lahat, Shai. Wala makakakita sa atin dito. Gusto ko lang naman na malaman mo na handa akong tumulong sa'yo kung may kailangan ka. Sabi ni Maru habang lalong hinihigpitan ng hawak sa kamay ni Shai. Bakit niyo po ito ginagawa para sa akin? Isang chef lang po ninyo ako. Dahil sa tingin ko, hindi ka lang basta chef. May kakaiba sa'yo na gusto kong malaman. At habang nandito ka, sisiguraduhin ko na walang mananakit sa'yo. Salamat po Sir Maru. Malaking bagay po ito para sa akin. Binitawan ni Maru ang kamay ni Shai at kumuha rin siya ng baso ng tubig. Sabay silang nakatayo sa tapat ng lababo habang pinapanood ang dilim sa labas ng bintana. Magpahinga ka na, Shai. Maaga pa ang gising mo bukas para magluto ng almusal. Sabi ni Maru habang inilalagay ang baso sa lababo. Opo sir, magpapahinga na po ako. Kayo rin po, matulog na po kayo. Wika ni Shai habang inililigpit ang kanyang mga ginamit. Naiwan si Shai na mag-isa sa kusina. Hinawakan niya ang kanyang pisngi na mainit pa rin hanggang ngayon. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng mga ikinikilos ni Maru pero alam niya sa kanyang sarili na nagsisimula na siyang mahulog sa lalaki. Napabuntong hininga si Shai habang inaalala ang paghaplos ni Maru sa kanyang labi. Paano na to?
Lalo lang nagiging mahirap ang pagtatago ko eh. Bulong niya sa kanyang sarili bago siya naglakad pabalik sa kanyang silid. Sa kabilang bahagi naman ng hallway ay nakatayo si Maru. Nararamdaman niyang kaba na hindi niya maipaliwanag. Alam niyang may kailangan siyang gawin para protektahan si Shai. Lalo na't alam niya ang tunay na nangyari sa kanila. Hindi kita bibitawan, Shai. Kahit anong mangyari. Sabi ni Maru sa kanyang isip habang nakatingin sa pinto ng staff quarters. Samantala, hindi naman mapakali si Hart Hernandez na iniisip pa rin ang nangyari sa garden. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa loob ng kanyang silid. Galit siya dahil nakita niya kung paano hawakan ni Maru si Shai kanina. Para sa kanya ay hindi lamang simpleng pagtulong ang ginawa ng kanyang boyfriend. May nakikita siyang kakaiba sa mga mata ni Maru kapag nakatingin ito sa chef. Hindi ako pwede magkamali. May kakaiba sa babaeng yon. Sabi niya habang mahigpit na hawak ang kanyang mamahaling bag. Nagpa siya si Hart na bumaba at pumunta sa direksyon ng staff quarters. Alam niyang abala si Shai sa paglilinis ng kusina kasama si Chef Marcel. Ito ang pagkakataon na hinihintay niya para makapasok sa kwarto ng dalaga. Gusto niyang malaman kung sino nga ba talaga si Shai Cortez. Dahan-dahang binuksan ni Hart ang pinto ng maliit na kwarto ni Shai at agad siyang pumasok at isinarang muli ang pinto. Tiningnan niyang paligid. Malinis ang kwarto at kakaunti lamang ang gamit. Nilapitan niyang cabinet at binuksan yun. Hinalughog niya ang damit ni Shai at sa ilalim ng mga nakatuping damit ay may nakapasyang isang maliit na bote. Nilabas niya ito at binasa ang label. Prenatal vitamins? Sinasabi ko na nga ba eh. Wika ni Hart habang nakangiti at tila may binabalak na masama. Ang buntis ang chef na to. Kaya pala lagi siyang nahihilo at nagsusuka sa kusina. Sabi niya habang tinitignan ng maigi ang bote ng gamot. Ibinulsa ni Hart ang bote pero hindi pa siya kontento. Gusto niyang malaman kung bakit nagtatago ang isang buntis na babae sa mansyon ng mga Estregan. Nagpatuloy siya sa paghahanap hanggang sa makita niyang isang maliit na pitaka na nakatago sa ilalim ng unan. Binuksan niya ito at kinuha ang mga card sa loob. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang identification card. Shai Walterson? Walterson ang apelido niya? Tanong ni Hart sa kanyang sarili habang hindi makapaniwala sa nakikita. Siyang anak ni Don Windsor Walterson? Ang balita ko naglayas ang heredera na to ilang linggo nang nakakalipas. Sabi niya habang mabilis na kinukuha ng litrato ang ID gamit ang kanyang cellphone. Mabilis na ibinalik ni Hart ang pitaka sa ilalim ng unan. Inayos niyang kanyang sarili at lumabas ng kwarto. Naglakad siya patungo sa main hall na tila walang nangyari at nakita niya si Geraldine Estregan na nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng magazine. Hart, nasan ka galing? Kanina ka pa hinahanap ni Maru. Wika ng matanda habang hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Diyan lang po sa garden, tita. Nagpahangin lang po ako ng kaunti. Sagot ni Hart habang pilit na nagpapakita ng respeto. Mabuti naman. By the way, gusto kong bagong chef natin. Napakasarap niyang magluto at napakagaling na bata. Sabi ni Geraldine habang nakangiti. Talaga po? Pero tita, hindi ba kayo nagtataka kung bakit siya nandito? Masyado siyang maganda para sa isang hamak na chef lang. Tanong ni Hart para makuha ang opinyon ng matanda. Sabi ni Marcel ay kamag-anak niya ang bata. Nag-aral daw to sa ibang bansa kaya magaling. Wala akong nakikitang problema doon. Sagot ni Geraldine habang inililipat ang pahina ng magazine. Baka po may tinatago siya sa inyo. Hindi po ba kayo natatakot na baka makasama siya sa reputasyon ng pamilyang Estregan? Wika ni Hart habang sinusubukang magtanim ng duda sa isip ng matanda. Wala akong pakialam sa mga ganyang bagay hanggat maayos siyang magtrabaho. At Hart, huwag mo naman masyadong paginitan ng bata. Sabi ni Geraldine sa isang direktang paraan. Umalis si Hart sa harap ni Geraldine. Mas lalong tumindi ang kanyang pagnanais na pabagsakin si Shai. Nagpunta siya sa garden at tinawagan ang kanyang kontak sa isang sikat na entertainment blog. Hello, meron akong malaking balita para sa iyo. Tungkol ito sa nawawalang anak ni Don Windsor Walterson. Sabi ni Hart sa kanyang kausap sa telepono. Oo, sigurado ako. Nakita kong ID niya. Nagpapanggap siyang chef sa mansyon ng mga Estregan. Gusto ko ay malaman to ng lahat, pero kailangan natin gawin to sa tamang panahon.
Magpadala kayo ng impormasyon sa opisina ni Don Windsor. Sabi ni Hart habang may masamang plano sa kanyang isip. Habang kausap ni Hart ang kanyang contact, lumabas si Shai sa kitchen door para magtapo ng basura. Hindi niya alam na pinapanood siya ni Hart mula sa malayo. Nakaramdam si Shai ng kaba pero binaliwala niya ito. Pumasok siya ulit sa loob at nakasalubong niya si Maru sa hallway. Shay, sandali lang. Ano po yan, Sir Maru? May kailangan po ba kayo? Gusto ko lang itanong kung maayos na ba pakiramdam mo. Nakita kita kanina sa garden na parang matutumba ka na naman. Opo sir. Maraming salamat po sa pag-aalala. Siguro po dala na rin ng init ang panahon. Sigurado ka ba na yun lang ang dahilan? Kung kailangan mo magpatingin sa doktor, sasamahan kita. Huwag na po sir. Kaya ko naman pong sarili ko. Marami pa kong gagawin sa kusina. Shay, hindi mo kailangan magpanggap sa harapan ko. Alam ko na may tinatago ka. Wala po akong tinatago sir. Isa lang po akong chef. Sige, sabi mo eh. Pero tandaan mo, lalabas at lalabas din ng totoo. Naiwan si Shai na nanginginig ang mga kamay. Pakaramdam niya unti-unti nang nabubunyag ang kanyang mga lihim. Hindi niya alam na hawak na ni Hart ang lahat ng ebidensya para siraan siya. Samantalang si Hart naman ay nakabalik na sa loob ng bahay at nakita niya si Maru na galing sa hallway kung nasaan si Shai. Maru, bakit ka nagaling doon? Kausap mo na naman ba yung chef na yan? Hart, huwag kang gumawa ng eksena dito. Tinanong ko lang kung maayos ang trabaho niya. Masyado akong interesado sa kanya, Maru. Nakakalimutan mo na yata na akong girlfriend mo. Wala akong nakakalimutan. Pero ayoko ng ugali mo na lagi naghahanap ng gulo. Mas lalo nag-apoy ang galit ni Hart. Kinuha niya kanyang cellphone at nag-send ng message sa kanyang contact. Gawin mo ng plano. Ngayon na. Gusto ko makita ang pagbagsak ng babaeng yan. Sabi niya sa kanyang isip habang nakatingin sa pinto ng kusina. Kabinasa man siya ng mga estregan pero maliwanag ang garden dahil sa mga nakasabit na ilaw. Merong maliit na pagtitipon sina Maru at Hart kasama ang iilang malalapit na kaibigan. Nakalatag sa mesa ang iba't ibang uri ng mamahaling alak. Si Shai naman ay abala sa kusina sa paghahanda ng mga pulutan na ihahatid sa labas. Ramdam ni Shai ang pagod sa kanyang buong katawan pero kailangan niyang tapusin ang kanyang trabaho. Ito na ang huling batch ng pagkain. Wika ni Shai habang inilalagay ang mga sisig sa tray. Sana'y matapos na sila para makapagpahinga na rin ako. Sabi niya habang nagpupunas ng pawis sa kanyang noo. Bit-bit ang tray ay lumabas si Shai patungo sa garden. Naririnig niyang malakas na tawanan ng mga kaibigan ni Maru. Pagdating niya sa mesa ay kagad niyang inilapag ang mga plato. Nakita niya si Maru na nakasandal sa kanyang upuan habang hawak ang isang baso ng alak. Namumula na ang mukha ni Maru dahil sa kalasingan. Oh, nandito na pala ang maganda nating chef. Wika ni Hart habang nakatingin ng matalim kay Shai. Ilapag mo na yan dyan at kumuha ka pa ng yelo sa loob. Opo ba, kukuha lang po ako ng yelo. Habang naglalakad pabalik si Shai ay narinig niyang boses ng isa sa mga kaibigan ni Maru na si Paulo. Nagtatanong ito tungkol sa kanya. Maru, saan mo nakuha ang chef mo? Mukhang hindi siya basta-basta. Kay Marcel siya galing. Pinsan daw siya. Pinsan? Naniwala ka naman dun, Maru. Mukha siyang may tinatago. Aminin mo nga sa amin, Maru. Bakit ka ba lagi nakatingin sa kanya kapag nagluluto siya? Tanong ni Hart habang sinusubukan niyang pagsalitain ng lasing na boyfriend. Wala lang yun, Hart. Huwag mo ang bigyan ng mali siyang lahat. Hindi ako naniniwala. Nakita ko kung paano mo siya hawakan sa garden noong nakarang araw. Sabihin mo nga ang totoo. Kilala mo ba siya bago siya pumunta rito? May nangyari ba sa inyo? Dahil sa epekto ng alak, hindi na nakapag-isip ng maayos si Maru. Binitawan niyang baso at tumingin ng diretso kay Hart. Gusto mo talaga malaman? Tanong ni Maru habang gumagaralgal ang boses. Oo, gusto ko malaman. Sabihin mo sa harap ng mga kaibigan mo. Siya ang babaeng nakasama ko sa hotel noong nakaraang buwan. Ang babaeng matagal ko nang hinihintay. Pero mukhang siyang nakahanap sa akin dahil sa bigla na lang siyang sumulpot dito sa bahay namin. Nanahimik ang lahat ng mga kaibigan ni Maru. Nagulat sila sa kanilang narinig. Habang si Hart naman ay nakaramdam ng tagumpay dahil sa wakas ay nakuha niya ang kumpirmasyon na kailangan niya. Hindi nila alam na nakatayo si Shai sa likod ng isang malaking puno, bit-bit ang balde ng yelo.
Narinig ni Shai ang huling sinabi ni Maru at halos mabitawan niya ang kanyang dala dahil sa sobrang gulat. Siya? Siyang lalaking yun? Bulong ni Shai sa kanyang sarili habang nanginginig ang kanyang mga binti. Mabilis na tumakbo si Shai pabalik sa loob ng mansyon. Hindi na niya dinala ang yelo sa garden at pumasok siya sa kanyang kwarto at isinarado ang pinto. Napasandal siya sa pinto habang mabilis ang paghinga. Hindi to maaari. Kaya pala ganun siya makatingin sa akin. Kaya pala laging mainit ang ulo niya. Alam niyang totoo. Alam niya siyang ama ng dinadala ko. Si Guardian naman ay nagpatuloy ang tensyon sa pagitan ni na Heart at Maru. Hindi pa tapos si Heart sa kanyang plano. So, totoo nga. Niloko mo lang ako habang ang babaeng yan ay nasa ilalim ng bubong niyo. Heart, lasing na ako. Huwag na natin pag-usapan to ngayon. Sagot ni Maru habang sinusubukang tumayo pero muntik na siyang matumba. Ha! Akala mo ba papayag ako na ganyan ninyo lang ako, ha? Sabi ni Heart habang kinukuha ang kanyang cellphone. Kung gusto mo siya, sige. Pero sisiguraduhin ko na malalaman to ng tatay niya. At malalaman ng buong mundo kung anong uring babae ang nagtatago sa kusina niyo. Maru, mukhang nagalit na talaga si Heart. Habuli mo kaya? Sabi ni Paolo habang inaalilay ang kaibigan. Hayaan mo siya. Pagod na ako. Sagot ni Maru bago siya upulit na upo sa damuhan. Nagpatuloy ang gabi pero para kay Shai ito na ang simula ng kanyang kinatatakutang bahagi ng buhay. Alam niyang kapag kumilos si Heart ay wala nang matitira sa kanyang sekreto. Kinuha niya ang kanyang maleta at naisip na tumakas ulit. Pero naisip niya si Chef Marcel at ang pamilyang Estrega na naging mabuti sa kanya. Saan naman ako pupunta? Wala na akong pera, wala na akong matutuluyan. Sabi ni Shai habang nakatingin sa labas ng bintana. Kailangan kong harapin to, kahit ano pang mangyari. Wika ni Shai habang pinapahid ang kanyang mga luha. Habang nag-iisip si Shai ay si Heart naman ay nasa loob ng kanyang sasakyan. Tinatawagan niya muli ang kanyang contact sa media. Hello? Ituloy mo ng pagpapadala ng impormasyon kay Don Windsor. Sabihin mo sa kanya na ang kanyang anak ay buntis at nandito sa mansyon ng Estregan. Utos ni Heart sa kanyang kausap. Gusto ko magkagulo silang lahat bukas. Ipaalam mo rin sa mga business partner ng mga Walterson ang balitang to. Magbabayad kayong dalawa. Sisiguraduhin ko na wala nang matitirang dangal sa inyo. Bulong ni Heart sa kanyang sarili bago niya pinaandar ang sasakyan. Maaga pa lang ay abala na ang lahat sa mansyon ng mga Estregan para sa isang mahalagang business dinner. Maraming inihandang dekorasyon sa dining area at ang mga mamahaling plato ay nakalatag na sa mahabang lamesa. Sa loob ng kusina hindi mapakali si Shai habang binabasa ang listahan ng mga putahe na kanyang lulutuin. Pumasok si Geraldine Estregan para tingnan ang kanyang ginagawa. Shai, siguraduhin mong masarap ang lulutuin mo ngayon dahil napakahalaga ng ating mga panauhin. Wika ni Geraldine habang tinitingnan ang mga sangkap sa lamesa. Opo, madam. Sino po ba mga bisita natin ngayong gabi? Tanong ni Shai habang nag-aayos ng kanyang apron. Ang pamilyang Walterson ang darating. Kasama nila ang kanilang mga tauhan para pag-usapan ang kanilang investment sa aming kumpanya. Sagot ni Geraldine habang inaayos ang kanyang mamahaling kwintas. Halos mabitawan ni Shai ang hawak niyang kutsilyo nang marinig ang pangalan ng kanyang pamilya. Naramdaman niyang matinding kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya akalain na maaaring dito pa siya matagpuan ng kanyang ama. Walterson po ba ang apelido nila? Sigurado po ba kayo? Tanong ni Shai na may panginginig sa kanyang boses. Oo. Bakit ka nagtatanong? May problema ba sa kanila? Tanong ni Geraldine habang nakataas ang kanyang kilay. Oo, wala naman po, madam. Nagulat lang po ako dahil alam kong malaking pamilya sila. Pagsisinungaling ni Shai habang pilit na ibinabalik ang focus sa pagluluto. Mabuti naman. Ayusin mong trabaho mo at huwag kang gagawa ng kahit na anumang gulo. Naiintindihan mo? Tumango lamang siya. Mabilis na nag-isip si Shai kung paano siya makakatakas. Naisip niyang magkunwaring masama ang pakiramdam para hindi siya lumabas ng kusina. Maya-maya ay pumasok si Maru at mukhang pagod pa rin siya mula sa inuman kagabi pero maayos na ang kanyang pananamit. Shai, kailangan mong galingan sa pagluluto. Importante ang mga bisita ni Mama. Wika ni Maru habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Shai. Sir Maru, pwede po bang si Chef Marcel na lang magsilbi ng pagkain sa labas?
Medyo masama po kasi ang pakiramdam ko. Pakiusap ni Shai habang nakahawak sa kanyang tiyan. Bakit ngayon pa? Nakapag-usap na tayo tungkol dito. Gusto ni Mama na ikaw ang mag-present ng main course. Sabi ni Maru na may kasamang pagtataka. Nahihilo po kasi ako, sir. Baka masuka lang po ako sa harap ng mga bisita nyo. Rason ni Shai para makaiwas sa kanyang ama. Uminom ka na ba ng gamot? Kung hindi mo talaga kaya, sasabihan ko si Mama. Hindi na nakasagot pa si Shai nang biglang pumasok si Hart sa kusina. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang dress at may ngiting dala-dala sa kanyang mga labi. Maru, huwag mong pakinggan ang mga reklamo ng chef na yan. Alam nating lahat na tapan lang siya. Wika ni Hart habang nakataas ang kanyang noo. Shai, utos ni Madam Geraldine na ikaw mismo ang maglalapag ng pagkain sa harap ni Don Windsor mamaya. Huwag ka magkakamali na magtago sa kusina. Sabi ni Hart habang nakatingin ng matalim kay Shai. Pero Ma'am Hart, hindi po ba pwedeng ang ibang staff na lang po ang gumawa niyan? Hindi pwede. Gusto naming ipakita na magaling ang nakuha naming chef. O baka naman natatakot ka lang na makita ka ng bisita? Hart, sapat na yan. Kung masama ang pakiramdam niya, huwag mo siyang pilitin. Maru, business to. Hindi to tungkol sa nararamdaman niya. Shai, gawin mong utos ko o mawawalan ka ng trabaho ngayon din. Banta ni Hart sa kanya. Naiwan si Shai na walang magawa. Alam niyang puno puwersa lang siya ni Hart dahil may alam ito. Nagpatuloy siya sa pagluluto habang tumutulo ang kanyang pawis dahil sa kaba. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, narinig niyang tunog ng mga sasakyan sa labas ng mansyon. Dumating na ang mga Walterson. Nakita ni Shai mula sa maliit na bintana ng kusina ang kanyang amang si Don Windsor na bumaba ng sasakyan. Kasama nito ang isang lalaking nakasuot na mukhang private investigator. Naglakad sila papasok sa mansyon at sinalubong sina Geraldine at Maru. Don Windsor, maligayang pagdating sa aming mansyon. Maraming salamat at pinaunlakan niyo ang aming paanyaya. Wika ni Geraldine habang nakikipagkamay sa panauhin. Salamat Geraldine, maganda ang inyong lugar. Pero pasensya na kung medyo napaaga kami. Sagot ni Don Windsor sa isang seryosong tono. Ayos lang po yon. Handa ng aming hapunan. Maupo na po kayo. Sabi ni Geraldine habang inaalalayan ng mga bisita sa dining area. Nagsimula ang hapunan. Nagatid ang mga staff ng mga appetizer at inumin. Habang si Shai naman ay nakatayo lang sa gilid ng pinto ng kusina at nanginginig ang buong katawan habang hawak ang malaking tray ng main course. Chef! Ano pang hinihintay mo? Ihatid mo ng pagkain sa loob! Sigaw ni Hart na pumasok lang para utusan siya. Sige po ma'am, papasok na po ako. Sagot ni Shai sa isang mahinang boses. Dahan-dahang naglakad si Shai papasok sa dining room. Nakayuko siya ng bahagya para hindi agad makita ang kanyang muka. Naririnig niyang boses ng kanyang ama na nakikipag-usap tungkol sa mga lupain sa Laguna. Paglapit niya sa lamesa ay inilapag niya ang plato sa harap ni Don Windsor. Mukhang masarap ang inihanda yung pagkain ngayong gabi ah. Wika ni Don Windsor habang tinitingnan ang pagkain. Yan po ang aming special chef, si Shai. Siya pong nagluto ng lahat ng yan. Sabi ni Hart habang nakatingin kay Shai. Dahil sa sinabi ni Hart ay napatingin si Don Windsor sa mukha ng chef. Nagtama ang kanilang mga mata. Tumigil sa pag-uusap ang lahat nang biglang tumayo si Don Windsor mula sa kanyang upuan. Nabitawan ni Shai ang takip ng tray na kanyang hawak at gumawa ito ng malakas na tunog sa sahig. Shai, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nakasuot ng ganyan? Tanong ni Don Windsor na halatang gulat na gulat sa nakita. Daddy, bulong ni Shai habang hindi niya mapigilan ang kanyang pag-iyak. Daddy? Anong ibig sabihin nito, Don Windsor? Tanong ni Geraldine na hindi pa rin makapaniwala sa kanyang naririnig. Nagkagulo ang lahat sa loob ng dining room. Ang maayos na business dinner ay biglang naging isang eksena ng pamilya. Nakita ni Shai ang kanyang ama na papalapit sa kanya na may galit at lungkot sa mga mata. Tumayo ang lahat sa pagkainan habang nakatingin kay Shai na umiiyak sa harap ng kanyang ama. Hindi makapaniwala si Don Windsor Walterson na ang kanyang hinahanap na anak ay nagtatrabaho lang pala bilang isang chef sa mansyon ng mga Estregan. Hinawakan ni Don Windsor ang braso ni Shai ng mahigpit. Shai, sagutin mo ako. Bakit ka nagtatago dito? Bakit ka nagpapanggap na ibang tao? Tanong ni Don Windsor habang galit na nakatingin sa kanyang anak. Daddy, nasasaktan po ako. Bitawan niyo pong braso ko.
Wika ni Shai habang sinusubukang kumawala sa hawak ng ama. Don Windsor, bitawan niyo po muna ang bata. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi ko alam na siya palang anak ninyo. Sabi ni Geraldine habang sinusubukang mamagitan sa dalawa. Wala tayong dapat pag-usapan, Geraldine. Niloko ko ng anak ko. Pinahanap ko siya sa lahat ng lugar pero narito lang pala siya at nagluluto para sa inyo. Sigaw ni Don Windsor na punong-puno ng galit. Habang nagkakagulong lahat ay naglakad si Hart patungo sa gitna ng dining room. May hawak siyang mga papel sa kanyang kamay at ang kanyang cellphone. Meron siyang ngiti sa kanyang mukha na tila nagwagi sa isang laro. Don Windsor, baka gusto niyo pong malaman ng tunay na dahilan kung bakit nagtatago ang anak ninyo. Wika ni Hart habang ipinapakita ang kanyang cellphone. Sino ka ba? At anong alam mo sa anak ko? Ako si Hart, ang girlfriend ni Maru, at alam kong lahat ng baho ng babaeng yan na nagpapanggap na si Shai Cortez. Hart, tumigil ka na. Huwag mong pakalman ang usapan ng pamilya nila. Sigaw ni Maru habang sinusubukang pigilan ng kanyang girlfriend. Bakit ako titigil, Maru? Takot ka ba na malaman ng tatay niyang ginawa niyo? Tanong ni Hart habang humarap muli kay Don Windsor. Don Windsor, ang anak niyo ay buntis. At kaya siya nagtago rito ay dahil gusto niyang ilihim sa inyo ang kanyang kalagayan. Pagbubunyag ni Hart sa harap ng lahat ng mga bisita. Natahimik ang buong dining room. Minitawan ni Don Windsor ang braso ni Shai at tumingin ito ng diretso sa kanyang anak. Kitang-kita ang gulat at pandidiri sa kanyang mga mata. Totoo bang sinabi ng babaeng to? Ha, Shai? Buntis ka ba? Daddy, hayaan niyo po ako magpaliwanag. Sagot ni Shai habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Huwag ka na magpaliwanag, Shai. Meron akong ebidensya rito. Ito ang prenatal vitamins na nakuha ko sa kwarto mo. At ito naman ang picture ng laboratory result na nagpapatunay na positibo ka. Sabi ni Hart habang inilalapag ang mga papel sa lamesa. At alam niyo ba kung sino ang ama? Nabuntis lang naman siya ng kung sinong lalaki na nakasama niya sa isang gabi lang. Isang kahihiyan para sa pamilyang Walterson, hindi ba? Walang hiya ka. Sinira mo pamilya natin. Paano mo nagawa to sa akin? Sigaw ni Don Windsor habang mabilis na itinataas ang kanyang kamay para saktan si Shai. Huwag niyo siyang sasaktan. Sigaw ni Maru habang mabilis na humarang sa harapan ni Shai. Umalis ka sa harapan ko, Maru. Ano ko to kaya kung may karapatang magdisiplina sa kanya? Sabi ni Don Windsor habang sinusubukang itulak si Maru. Daddy, please! Huwag niyo pong gawin to rito. Marami pong taong nakakakita. Pakiusap ni Shai habang nakatago sa likod ni Maru. Don Windsor, tama niyan. Mansyon ko to at hindi ko hahayang saktan yung kahit sino rito. Wika ni Geraldine sa isang matapang na tono. Bakit niyo po siya pinagtatanggol, Tita Geraldine? Isang malaking iskandalo to. Ang chef niyo ay isang buntis na naglayas sa kanilang tahanan. Sabi ni Hart habang pilit na sinusulsulan ng babae. Hart, lumabas ka muna. Hindi nakakatulong mga sinasabi mo. Utos ni Geraldine sa kanyang magiging manugang sana. Hindi ako aalis. Gusto ko makita kung paano niyo itatapon ang babaeng to sa kalsada. Maru, lumayo ka riyan sa kanya. Sigaw ni Hart habang hinihila ang braso ni Maru. Sabi ko tumigil ka na, Hart. Wala kang puso para gawin to kay Shai. Wika ni Maru habang inaalis ang kamay ni Hart sa kanyang braso. Shai, sumama ka sa akin ngayon din. Ipapalaglag natin yung batang yan at babalik ka sa Switzerland. Sigaw ni Don Windsor habang pilit na inaabot ang kamay ni Shai. Hindi ako sasama sa inyo, Daddy! Hindi ko ipapalaglag ang anak ko! Sagot ni Shai na may paninindigan sa kanyang boses. Anong sabi mo? Sumasagot ka na sa akin? Wala ka ng dangal, Shai. Wala ka na mukhang maiharap sa mga kaibigan ko. Sabi ni Don Windsor habang galit na nakatingin sa dalaga. Tingnan niyo po ang anak niyo, Don Windsor. Mas pinili pa niyang kumapit sa mga estregan kaysa sa sarili niyang ama. Siguro dahil alam niya na may mapapala siya rito. Tumigil ka na, Hart! Alam ko na ikaw ang nagplano ng lahat ng to. Ninakaw mo ang mga gamit sa kwarto ko. Sigaw ni Shai habang tinuturo si Hart. At least, nalaman ng lahat ng totoo. Hindi ka na makakapagtago ngayon, Shai Walterson. O dapat ko bang sabihing Shai Cortez na isang hamak na tagaluto? Habang nagpapatuloy ang sigawan, nakita ni Shai ang kanyang private investigator na nakatayo lang sa gilid. Alam niyang wala na siyang kawala. Ramdam niyang sakit sa kanyang puso dahil sa mga salitang binitawan ng kanyang ama at ni Hart.
Kalad ka rin niyo siya palabas. Hindi ko hayang manatili yan dito. Utos ni Don Windsor sa kanyang mga tauhan. Walang hahawak sa kanya. Subukan niyo at makikita yung hinahanap niyo. Matigas na sabi ni Maru habang mahigpit na hinahawakan ng kamay ni Shai. Dito na mas lalong uminit ang sitwasyon sa loob ng mansyon. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang galit at paninindigan. Hindi alam ni Shai kung saan siya kukuha ng lakas para harapin ang lahat ng to. Lalong nagkagulo sa loob ng dining room nang magsimulang lumapit ang mga tauhan ni Don Windsor kay Shai. Nanginginig ang buong katawan ni Shai habang nakatago sa likod ni Maru. Ang bawat hakbang ng mga lalaki ay nagpapabilis sa kanyang paghinga. Hinawakan ni Maru ang kanyang mga kamao at tumayo ng tuwid. Sinabi ko nang walang lalapit sa kanya eh. Sigaw ni Maru habang tinitingnan ng matalas ang mga tauhan ni Don Windsor. Maru, huwag ka na makialam sa amin. Ang anak kong kinukuha ko dahil gusto kong itama kung ano mang pagkakamaling nagawa niya. Sigaw ni Don Windsor habang itinuturo si Shai. May karapatan ako dito. Dahil ako ang may-ari ng bahay na to at dahil mahalaga sa akin si Shai. Sagot ni Maru sa isang malakas na boses. Mahalaga? Maru, nabubulagan ka na ba? Buntis siya sa ibang lalaki at ginagamit ka lang niya. At ako tong girlfriend mo. Bakit ang lakas ng loob mong ipagtanggol siya sa harapan ko? Wika ni Hart habang pilit na humaharang sa paningin ni Maru. Tumigil ka na, Hart. Alam kong lahat ng sinasabi mo dahil akong lalaking tinutukoy niyo. Pag-amin ni Maru na nagpatahimik sa lahat ng tao sa silid. Hindi makapagsalita si Don Windsor, maging si Geraldine ay napatakip ng kanyang bibig dahil sa gulat. Si Shai naman ay napatingin kay Maru na may mas kasamang pagtataka at takot. Hindi niya inaasahan na aamin ng lalaki sa harap ng kanyang ama. No, ikaw ang nakabuntis sa anak ko. Tanong ni Don Windsor habang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Opo, nung gabi nagkaroon ng party sa hotel, kami ang magkasama. Lasing kami pareho pero kilala ko siya. Nagsisinungaling ka lang para iligtas siya, Maru. Hindi mo magagawa yun sa akin. Sigaw ni Hart habang nagsisimulang umiyak dahil sa galit. Hindi ako nagsisinungaling, Hart. Inamin ko na sa iyo yung gabing yun nung nakainom ako. At ngayon sinasabi ko na sa harapan ng lahat para malinawan kayo. Wika ni Maru habang nakatingng diretso sa kanyang girlfriend. Walang hiya ka! Niloko mo ako! Akala ko nagbibiro ka lang at pinagsiselos mo ako. Pinagmukha niyo akong tanga sa loob ng bahay na to! Sabi ni Hart habang sinusubukang saktan si Maru pero agad itong napigilan. Maghiwalay na tayo, Hart. Ayoko na sa ugali mo at sa ginawa mong paninira kay Shai. Matagal na ako nakikipaghiwalay sa'yo pero siksik ka pa rin ng siksik sa akin kahit ayoko na sa relasyong to. Ilang beses ka na rin nagloko pero dahil pa victim ka, sige-sige ang pabor sa'yo ni Mami. Hindi ko kaya makasama ang isang babaeng walang respeto sa kapwa at sa sarili niya. Wika ni Maru nang may pinal na tono sa kanyang boses. Hindi ko kayo mapapatawad. Sisiguraduhin ko na masisira ang buhay niyo. Sigaw ni Hart bago siya mabilis na tumakbo palabas ng dining room. Binaling ni Maru ang kanyang pansin kay Don Windsor. Matigas ang kanyang tayo habang pinoprotektahan si Shai. Alam niyang hindi magiging madali ang pagtanggap ng matanda sa sitwasyon. Don Windsor, humingi ako ng paumanhin sa nangyari. Pero hindi ko hahayaan na saktan niyo si Shai at ang magiging anak namin. Sabi ni Maru sa isang seryosong paraan. Akala mo ba ganun lang kadali yun? Sinira mong plano ko para sa anak ko. Isang malaking gulong ang idinulot mo. Wika ni Don Windsor habang nakahawak sa kanyang noo. Gusto kong panagutan ng lahat. Handa akong pakasalan si Shai kung yun ang kailangan para maging maayos ang lahat. Alok ni Maru na nagpagulat kay Shai. Maru, anong sinasabi mo? Hindi mo kailangan gawin to. Gusto ko tong gawin, Shai. Hindi lang dahil sa bata kundi dahil totoong nararamdaman ko para sa'yo. Sagot ni Maru habang pinipisil ang kamay ng dalaga. Don Windsor, mukhang seryoso ang anak ko at sa tingin ko, itong pinakamabuting paraan para hindi na lumaking iskandalo. Singit ni Geraldine habang lumalapit sa kanyang anak. Hindi ko alam kung mapapatawad ko kayo, pero ayoko makita ang anak ko na naghihirap sa kalsada. Sabi ni Don Windsor habang humihinga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon para patunayan ang sarili ko. Hindi ko po bibiguin ang inyong pamilya. Wika ni Maru habang nakatingin sa mata ng matanda. Shai, lumapit ka dito. Utos ni Don Windsor sa kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Shai sa kanyang ama. Nakayuko siya habang hinihintay ang susunod na sasabihin. Ramdam niyang bigat ng sitwasyon sa loob ng silid. Totoo ba ang sinasabi ng lalaking to? Gusto mo ba siyang makasama?
Tanong ni Don Windsor habang nakatingin sa kanyang anak. Opo, Daddy. Kahit na sa umpisa hindi ko naiintindihan ng mga kinikilos niya, ngayon ay naging malinaw ng lahat. Siya lang ang tumulong sa akin nung wala akong matakbuhan at gusto ko pong magkaroon ng pamilya ang anak ko. Sagot ni Shai sa isang matapang na paraan. Sige, papayagan ko kayo sa ganun. Pero wag mong iisipin na tapos na tayo rito. Marami pa tayong dapat pag-usapan tungkol sa negosyo. Wika ni Don Windsor bago siya tumalikod. Salamat po, Don Windsor. Maraming salamat po. Sabi ni Maru habang nakakaramdam ng kaunting ginhawa. Umalis si Don Windsor kasama ang kanyang mga tauhan. Naiwan sina Maru, Shai at Geraldine sa loob ng dining room. Ang paligid ay tahimik na at wala nang sigawan kanina. Napaupo si Shai sa upuan dahil sa sobrang pagod. Mabuti naman at natapos na rin ang gulo. Shai, magpahinga ka na muna. Maru, mag-usap tayo sa opisina ko mamaya. Wika ni Geraldine bago siya lumabas ng silid. Shai, ayos ka lang ba? Pasensya na sa lahat ng nangyari kanina. Bakit mo ginawa yun, Maru? Bakit ka umamin sa harapan nila? Tanong ni Shai habang nakatingin sa mata ng lalaki. Dahil pagod na ako makita ka nahihirapan. At dahil ayoko na mawala ka pa sa akin. Sagot ni Maru habang hinahawakan ang mga kamay ni Shai. Salamat, Maru. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka rito. Wika ni Shai habang inilalapat ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Narito lang ako. Hindi kita iiwan. Dito na natapos ang pinakamahirap na bahagi ng kanilang buhay sa loob ng mansyon. Alam nilang marami pang kailangang ayusin pero handa silang harapin ang bukas na magkasama. Isang linggong lumipas matapos ang nangyaring gulo sa mansyon ng mga Estrega na naging mas maayos ang sikat ng araw sa malawak na garden para sa lahat. Nakaupo si Shai sa isang bench habang pinapanood ang mga bulaklak. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib dahil alam ng lahat ang totoo. Naglalakad naman si Maru patungo sa kanya habang may dala na 2 baso ng juice. Shai, inumin mo muna to. Salamat, Maru ah. Sagot ni Shai habang tinatanggap ang juice. Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi ka ba nahihilo? Naupo ito sa tabi ni Shai. Maayos na ako. Parang masigran na rin ang baby natin ngayon. Wika ni Shai habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Mabuti naman kung ganun. Ayoko mapagod ka ulit. Sabi ni Maru habang nakatingin ng tapat sa mga mata ni Shai. Sa loob ng bahay ay nag-uusap sina Geraldine at Don Windsor. Nakaupo sila sa opisina ni Geraldine para ayusin ang mga detalye ng pagsasama ng kanilang kumpanya. Wala na ang galit sa boses ni Don Windsor at napagtanto niya na mas mahalaga ang kaligayahan ng kanyang anak kaysa sa kanyang pride. Geraldine, salamat sa pagtanggap sa anak ko sa kabila ng kanyang pagtatago. Wika ni Don Windsor habang tinitingnan ang mga dokumento. Wala yun, Don Windsor. Mahalaga sa akin si Shai dahil naging mabuti siyang chef at tao dito. Gusto kong maging maayos ang lahat bago sila may kasal. Gusto kong malaman ng lahat na suportado ko ang relasyon nila. Sabi ni Don Windsor habang pinipirmahan ng papel. Sang-ayon din ako dyan. Isang malaking selebrasyon ang dapat nating ihanda para sa kanila. Habang nag-uusap ang mga magulang ay dumating ang private investigator ni Don Windsor sa pintuan. May dala itong balita tungkol kay Hart Hernandez. Don Windsor, umalis na po si Hart Hernandez patungong Amerika kagabi. Ulit ng lalaki habang nakatayo sa harap ng dalawa. Mabuti naman. Ayoko makita muli ang babaeng yun sa paligid ng pamilya ko. Sana ay mahanap niya ang kanyang sarili doon. Masyado siyang naging mapait sa buhay. Wika ni Geraldine habang tumatango. Samantalang nasa malawak na garden sina Shai at Maru. Naglalakad sila sa ilalim ng puno at nararamdaman ni Shai ang kalayaan na matagal niya nang hinahanap. Hindi na siya isang babaeng nagtatago sa kusina. Siya na ngayon ay handang maging asawa ni Maru. Maru, paano si Chef Marcel? Nakaalis na ba siya? Oo, tumawag siya kanina mula New Zealand. Masaya siya para sa atin. Utang ko sa kanyang lahat. Kung hindi niya ako dinala dito, baka kung saan na ako napadpad. Dinala ka niya rito dahil gusto ng tadhana na magkita tayo muli. Hindi ko nahayaan na mawala ka pa. Anong plano natin matapos ang kasal? Babalik ba ako sa pagluluto? Tanong ni Shai habang nakatingin sa kanyang mga kamay. Kung yun ang gusto mo, papayagan kita. Pwede naman tayong magtayo ng sarili nating restaurant dito sa Laguna. Talaga? Gagawin mo yun para sa akin? Gagawin kong lahat para maging masaya ka, Shai. Gusto ko na malaya mong magagawa ang passion mo. Sagot ni Maru habang niyayakap ang dalaga. Pumasok ang dalawa sa loob ng mansyon.
Nakita nila si Geraldine na naghahanda ng isang maliit na salo-salo para sa hapunan. Tumulong naman si Shai sa pag-aayos ng lamesa. Ngayon ay hindi na siya nagtatrabaho bilang staff. Bahagi na siya ng pamilya. Shai, anak, maupo ka muna rito. Kami nang bahala sa paghahanda. Wika ni Geraldine habang ginagabayan si Shai sa upuan. Gusto ko po talagang tumulong, Madam Geraldine. Sanay po ang kamay ko sa ganitong trabaho. Huwag mo na akong tawaging Madam. Mami nang itawag mo sa akin mula ngayon. Sige po, Mami. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Dumating si Don Windsor at naupo sa tabi ni Shai. Kinuha niya ang kamay ng kanyang anak at hinalikan ito. Isang simpleng kilos na nagpakita ng kanyang pagmamahal at paghingi ng tawad. Shai, anak. Pasensya ka na sa mga nasabi ko noong nakaraan. Gusto ko lang na maging ligtas ka. Naiintindihan ko po, Daddy. Ang mahalaga po ay nandito tayo ngayon at magkasama. Mabuti pa ay kumain na tayo. Baka lumamig pa ang hinanda ni Mami. Sabi naman ni Maru habang inilalagay ang pagkain sa plato ni Shai. Nagpatuloy ang kanilang hapunan ng may tawanan at kwentuhan. Wala nang mga lihim na itinatago. Wala nang takot sa isa't isa. Natutunan ni Shai na ang katotohanan ang magbibigay ng tunay na katahimikan sa buhay ng isang tao. Maru, masaya ako. Sobrang saya ko. Bulong ni Shai sa tabi ng kanyang asawa. Ako din, Shai. Simula pa lang ng ating magandang buhay. Sagot ni Maru habang hinahawakan ang kamay ni Shai sa ilalim ng mesa. Sa labas ng mansyon ay tahimik ang gabi. Ang mga bituin ay maliwanag sa itaas. Ito ang simula ng bagong yugto para sa Walterson at mga Estragan. Ang pag-ibig na nagsimula mula sa isang pagkakamali ay nauwi sa isang matibay na samahan na punong-puno ng pananagutan at pag-asa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Muli ako po si Miss Demi. Marami pong salamat at hanggang sa muli. Paalam!